Hello, good morning, what's up? Hi. Day 4 na po ng aming summer vacation. Saturday, oras ngayon ay 7 o'clock. Ngayon, papunta ako ng bus terminal kasi punta ako sa kaibigan ko ngayon sa Chonan. Medyo mahababang biyahe pero kakayanin yan. Like a Hellcat. So yun nga, mapapansin mo nung nakaraan dito gumala din kami ng mga katrabaho ko, sila Kuya Pat at si Kuya Glenn. Ngayon day 4 na, medyo malapit-lapit na yung mga pasok namin kasi magmamandi na, pang umaga kami. Pero ngayong araw sa Saturday, susulitin ko rin muna yung aking bakasyon kasi nung day 1 sa bahay lang kami nagpahinga kasi pagod nung Tuesday, tapos kinabukasan pahinga kami, bumawi kami. Bali day 1 yun. Day 2 yun, gumala kami sa Gasang, kasama ko rin sila. Kaya ito, susulitin ko muna itong bakasyon ko na to. Kasama mo lang ngayong araw na to, mga kabayan. Nga pala mga kabayan, yun, pupunta tayo sa lugar ng ng kaibigan ko. Saan pa yan? Last 2015 ko pa kaibigan yan. Doon pa yun sa lugar ng Daegu, South Korea. At yun, kasama kami sa isang company at nakauwi siya sa Pilipinas taong 2015 or 16, mga ganun. Tapos nakabalik ulit siya yan. Kaya ngayon, magkikita kami kasi isang buwan ako mahigit sa Korea. Ang target ko talaga noon, makipagkita sa kanya, tapos nga sa budget, kaya ito, mayroong pagkakataon. Meron nga pagkakataon na magkita kami kasi may pasok din naman yun. At mimiya sa sa lugar nila, may lokal na malapit na pagsamba. At yun, sasamba na rin kami doon. Yun nga, magkikita kami ni Daryl David. Sa kong matibay-tibay na kaibigan niya, isang matulungin na kaibigan sa akin yan. Maraming mga naitulong sa akin yan. Maging material man o mga pera o ano man, tumutulong yan. Sobrang bait yan. So yung mga kabayan, kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel, at paki-subscribe mo naman at paki-click mo lang yung red subscribe button, then click mo rin yung bell para update ka sa mga video na upload natin. So yun nga, nagmamadali ako ngayon kasi nga ang oras ng basta namin is 8:30. Ano nito, 8, mag-8:10 na, kaya napaspasan ko yung lakad ko. Medyo may kalayuan din kasi yung bus terminal sa amin, kaya ito, paspasan ng lakad. Kakataon na to kasi bihira lang mangyari to. Magkakaroon kami ng summer vacation. Although nagkakaroon kami ng mga dito, ng mga weekends na walang pasok, rest day. Pero hindi sapat yun para makapunta ka sa lugar na yun kasi sobrang layo. At kaya sabihin mong mabilis yung transpo dito, pero yung pagod sa biyahe. Yun nga mga kabayan, dito na ako sa bus terminal na yan. At bibili na lang din ako ng ticket. Medyo maaga pa ako ng 5 minutes. Tara, bibili mo na ng ticket. Yun nga mga kabayan, nakabili na ako ng bus ticket. Segundo na lang, paparating na yon, kaya pasakay na rin ako. Medyo pawisan kasi nilakad ko at medyo magre-relax lang muna ako sa bus at ma-idlip, kaya mahababang biyahe ito, mahababang oras na biyahe. So yun nga mga kabayan, nandito na ako sa Suwon Terminal. Dito kami nakaraan nila Kuya Pat. Ngayon hahanap ako ng bus na pa Chonan. Magbabas na lang siguro ako, hindi na ako magsasabi kasi may kamahalan din, sasakay ka pa ng taxi, kaya bibili muna ako ng ticket doon. So ayun nga mga kabayan, nakabili na ako ng bus ticket at 10:50 daw yung oras ng bus ko. Ngayon 10:20 pa lang.
May 30 minutes pa ako dito sa terminal, kaya waiting pa rin ako. Dahil medyo may katagalan pa yung oras ng bus ko, 30 minutes pa maghihintay. Baka siguro kumain na rin ako ng meal dito o baka mag-stock na ako sa 7-Eleven. So yun nga mga kabayan, dahil mahaba yung oras ko, bumili muna ako makakain dito sa 7-Eleven. May 7-Eleven, yan. Ito, bumili muna ako ng burger. Favorite ko to dito sa mga convenience store. CU, GS25. Kaya mga kabayan, kakain muna ako habang naghihintay. Eventually. Sasakay na ako ng bus dito. Ayun, dito yung bus ko. Siguro di ko alam yung oras Kumain na rin naman ako sa terminal, tumambay ako. Ngayon, 10:48 na. Kinakailangan ko nang makiyan para makasakay na. Kaya samahan nyo lang ako sa gagawin kong biyahe, mga kabayan. Yun nga mga kabayan, nandito tayo sa bus. Loob ng bus, wala pang nakasakay. Excited na rin naman ako kasi for the first time ko lang ulit makikita yung kaibigan ko. Actually, nakita na rin naman kami sa Pampanga last May. Ganon, saglit lang kasi 1 month to 2 weeks lang yung bakasyon niya. Ayun, pinuntahan namin kasama nung loves ko. Makikita nyo naman sa picture na to. Ayun, kasi talagang malapit na kaibigan ko yun, si Daryl. Tumutulong siya. Ayan, kaya hindi ako nagdalawang isip na kahit malayo yung lugar niya sa akin, from Mugok, from Bungwang to Chonan, sobrang layo nun. Kaya ito, babiyahe, alis na rin kami mga kabayan. Ganyan yung mga condominium sa kanila. Ayan. Same lang din sa atin sa mga naglalaki ang condominium sa Maynila. Same lang din, pero kaibahan lang dito. Medyo disiplinado yung tao. Sa stoplight talaga sila. Wala ka masyado makikita sa ng mga sa tabing daan. Kaya ito, medyo nare-relax na ako medyo nagising lang ako, medyo nakatulog na kanina gawa ng medyo mainit-init na rin. Ito, medyo magalang sa sakit. Kaya bigla ko lang napansin yung mga lugar, lalo yung condominium na yan. 1 hour later. Mga kapay, nandito na ako sa Chonan Terminal. Kabababa ko lang na bus. Ngayon, lalakad ako papunta doon. Kaya hanapin ko lang yung bus ulit. Sasakyan ko. Mga kapay, pumasok ako dito sa isang mall, sa Shinsegae Mall, para dito daw yun may papasukan daw ako dito. Lalabas na ako, biglang akyat para makasakay ako ng bus. Kaya mga kapay, pumasok na ako dito. Mga kapay, pumasok ako dito, tapos lalabasin ako dito. May nakita ko mga Pilipino din. Nagpatulong lang din ako ng daanan kung saan yung sakayan ng mga bus. Kaya ito lalabas ako mga kabayan. Nandito ako sa labas ng Shinsegae Mall. Ito, may mga sakayan na ito ng bus. Titignan ko kung may sakayan yung bus na sinasabi ng kaibigan ko. Pero kukontakin ko muna siya. Kabati kasi wala pa akong load sa cellphone ko. Tapos nagluloko pa yung messenger ko. Kaya ayun, medyo jet lag pa kasi higit sa oras yung biyahe ko from Suwon to Chonan Terminal, bus terminal. Kaya ito, hanapin ko na naman isa kong bus. Last na bus na to. Tapos bababa na ako doon sa na kaibigan ko, sa lugar na kaibigan ko sa company. Kaya samahan nyo lang ako mga kabayan. Mga kabayan, habang naghihintay ako sa labas, tapat niya nga sa Krispy Kreme. Ngayon, bumili lang din ako kasalubong sa kaibigan ko. Sana magustuhan nito, kahit simple lang. Kaya ito, bumili ako sa Krispy Kreme. Favorite ko sa Pilipinas to, especially Jayco. Ayan, nandito ako sa bus stop. Ngayon, may bus ako sa sakyan, 700 number niya. Tapos 30 to 40 minutes ang biyahe. Ngayon ito, paparating na yan, 5 minutes na lang paparating. At sobrang init dito. At ito, sa ilalim ko ng payong. Nakasakay na ako ng bus 700. Ayun yung ito, last na bus na ito. Bali, tatlong bus sinakyan ko, pero panghuli na ito. Kaya ito, waiting pa rin sa biyahe. 30 to 40 minutes ng biyahe. Hanip pang layo. Oh my God! Meron ng problema itong matandang nasa likod ko. So ngayon,
wala siyang pamasahe. Ngayon, inabuno ako muna pamasahe niya. Binigyan niya ako ng pera. Kaya natuwa siya sa akin mga kabayan. Meron niyang problema kasi nahirapan siyang bakuna kasi siya. Nahirapan siya sumakay. Tsaka nahirapan siyang kunin yung hanapin yung pera niya. Kaya dito ako sumitapin ng bus driver. Yun. Inabunuhan ko na muna. Tapos binigyan niya rin naman ako ng mas malaki pang amount. Natuwa niya sa akin. Tapos sinanong niya ako nung lahi ako. Sabi ko, Pino. Kaya Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo. so yun nga mga kabayan, at kabababa ko lang ng bus. After 5 hours na biyahe, 3 bus, tagda 2 oras at yung isa ay 1 oras naman. Kaya to, pahinto-hinto, gutom na. Saka gusto ko lang makita yung kaibigan ko. Ito yung mapa na binaybay ko. Hindi ko na alam kung saan yan yun, pero halos yan yung lugar na to. Kaya medyo nakakaligaw. Stop giving up. Ayun, pupuntahan ko na yung kaibigan ko, si Darrell. Hinintay ko na lang dito ako siguro para mas may instruct niya sa akin na mas maaga, mas maganda pala para mapunta ko yung lugar nila. Gusto ko na rin magpahinga. 12 seconds later. Pumasok muna ako sa tindahan dito, bumili ako ng tubig kasi sobrang uhaw ko na eh. At bumili na rin ako ng ice cream. Ay, nahulog. Oh my God! Nagpalamig ako sa loob kanina, bumili ako ng tubig, yun, nagpalamig. Ito, nakikita niyo yung tinda. Ganito yung mga tindahan dito mga kabayan sa South Korea. Para siyang mga convenience store. Hindi kasi tulad sa atin sari-sari store na tapos tikit-tikit ito, magkakalayo. Ito na yung mga bilhin niya sa labas, tapos doon mo siya mapayaran sa loob. So ayun mga kabayan, lalakarin ko na yung kila Darrell, kaibigan ko. Sabi sa akin ng matanda, doon lang dire-diretso lang daw yun. Malapit na raw yun. Kaya yun. Dito na ako sa lugar ng aking kaibigan. Yun lang yung company nila sa likod nito. Ang company na to. Ito na mga kumpanya dito eh. Medyo magkakalayo. At yun nga, sinasabi ko na yung lugar na to ay sa Korea, more on bundok. Konti lang yung mga dito, yung mga city. Malalayo yung biyahe. Although madali sila, maganda naman yung transportasyon nila dito, pero mahirap pa rin sa part ng mga biyahero kasi mahaba yung oras, marami kang sakay. At yung pinakamahirap dito higit sa lahat mga bayan, yung bus may oras, kaya sobrang hirap pag kagaya namin. At yung iba kasi may mga sasakyan, yung mga foreign works, yung mga Pilipino, may mga sasakyan. Kaya ito mga bayan, lalakarin ko na yung daan na papunta doon. Makikita nyo na rin si Darrell. Kikita na kami mga kabayan after 2 months lang naman kasi nagbakas sa Pilipinas yun eh. Malalakad ko na, Snowgen yung company niya mga kabayan. Ito, napapunta na ako doon. So yun nga, dati maalala ko lang mga kabayan kasi dati ayun. Ayun mga kabayan, siya na yun, ayun o. Yung pogi doon, yun. Hindi mo nakita yun, ayun. Lumabas lang yun ang company mga kabayan. Ayun, nandun na si Darrell. Parang kailan lang, kikita na ulit kami. After ilang buwan lang na nagbakasyon. Dati kasi pag nagbabakasyon ako, sasakay lang ako ng bike lang, binabay ko lang yung lugar niya. Tapos yun, doon din ako natutulog sa kwarto niya. Kasama ko si Haris Baladad, yan. Ito na mga kabayan, ito na yung kaibigan ko. Kabayan to, kaibigan ko si Darrell, yan. Hindi, video to bro, hanggang pagmula sa amin. Ito na, nakita na kami ni brother Darrell, yan. Malaking utang na loob ko sa kaibigan ko na to. Itong bag na suot ko, siya nagbigay nito, pati itong sapatos oh. Siya may bigay niyan, napakabait na tao niyan, pera biro. Nandito na kami sa company nila, papasok muna kami. Yun yung company nila mga kabayan no? Snowgen. Sa Facebook ko lang ito nakikita eh. Ang kwarto niya no. Yung company niya. Ano bang product nyo ito bro? Granites pala yung product nila dito. Sister company. Tayo papasok na muna sa kanya. Okay.
Ano ko? Hindi ako ba't ako? Ito yung kantin nila oh. May kainitan lang. Walang aircon daw eh. Yan ang ano sa gusto eh. Baka natin mo. So ito yung parte niya. Parang kailan lang tinuturo niya sa akin. Buksan mo yung dito siya. Sige sige, ito yung parte niya. Ayun ha. Sa video call ko lang ito nakikita eh. Pero ito, touchdown na. Ay grabe. Ito yung company nung kaibigan ko si Darrell. Pinasama niya ako. Pwede naman siguro, pwede naman daw magano ng camera kaya yan. Pumakas lang kasi ito. Ay, bro, ganyan yung mga mixer sa amin. Ganyan din, mga mixer sa amin. Ay, gigiling. Granite yung produkto nila, ayan, yan. Ito yung ginagawa nila, oh. Yan. Parang kailan lang, sa video call ko lang ito nakikita. Kasi nung kausap ko lagi ito si Darrell eh. Ayan, ito. Yung produkto niya. Ito yung ino-operate ng machine. Ayan lang buo. Ay, ba't yun na ilaw? Piraso doon ito, 250,000 won. Ayan, yung ginagawa nyo. Ayan. Yung loob ng company niya po. Grabe. Sa video ko natin. Ha? Ano nga yara na ito sa amin natin? No-operate ko yung tatlong machine na yan. Ako lang mag-isa dito. Ah, ino-operate Ayun ka ba? sa Pilipino, dalawa sila dito. Pero ako gawa ng granite. Ah, gawa ng granite. Ah, ito pala yan. Ah. Ito yung forklift na dinadrive niya yan. Ito. Yung ginagawa niya. Ngayon, nagpapasag. Ah, nagbabasag siya. Reject ito, reject. Ah, reject naman? Oo, ginigilig sa kabila. Ayun yung mga kasama ko dito, nagigiling. Nagigiling naman siya doon. Ah. Ito pala maingay. Ano? Nakita niyo naman. Simple lang yung trabaho ng ano ko, medyo may kahirapan din pero Sabi to, tol. Ha? Kasi may nakansilan na sumatay kasama ko dito. ah, delikado. Dapat ko mag-apit. Pili nga ng granite ito. Recycle lang. Ito powder na to? Oo, mga powder yan. Tapos ilalagyan namin ng chemical. Ah, chemical. Oh. Tapos yung granite ano. Grabe no? Grabe yung paghihirap ng kaibigan ko na to pero may mansyon na sa, ano to, sa Pampanga to. Tsaka matulungin din kasi kaya ano eh, mabiyaya eh. Pero, samahan natin ito. O sige, ako na. Dito mo. Sige, samahan ito. Para nakita natin. Yun, tinuro ko sa ng company ng kaibigan ko si Darrell at kitang-kita nyo naman yon kung gaano kahirap yung trabaho niya. 3 taon na pagtitiis niyan. 8 taon na sa Korea to kaibigan ko. 3 taon na yung pagtitiis niya kaya may mansion na naman kaya okay na, negosyo na lang. Ito, Ilang- cycle din namin ito. Puro alikabok yan. Ayan, recycle oh. O, tol. Paano? Sige, Trabaho sige. muna ako ah. Agad ka na doon. Relax ka na. Mamaya na. Okay, sige. Mga 3 buwan, 4 na buwan, may 7-Eleven na yan. Kaibigan. Kabuuan ng company niya. Pero meron pang ano yan, meron pang mga kasama nito, mga sister company daw. Pero diyan sila nakatira. Yan, meron yung silang tulugan doon sa second floor, first floor, meron kainan doon sa taas. Hindi ko lang alam, wala. Pero pinapupunta na ako sa kwarto niya at gusto ko na rin mag-relax. Mainit dito, sobra. So yun nga mga kabayan, nandito na ako sa loob ng kantin nila. Wala daw to pagka weekends. Sa labas daw sila kumakain, sila brother Darrell tsaka yung mga kasama yung Pilipino. Nakita niyo naman kana mga kabayan yung sa loob ng company nila. Doon sa babang yon, yung company nila sa baba lang, bali 3 palapag to. Nasa second floor ako. Ayun nga yung ginagawa nila yung granites, mga tiles, tapos yun mga moron recycle. Pag weekends daw, pag weekdays, pag weekends, pag Sabado, yung mga ganyan, yun, yung ginagawa niya, nagdudurog siya ng tiles, yung mga granite, tapos nire-recycle nila yun. Yun yung produkto nila ito mga kabayan. Yun nga, kitang-kita nyo naman yung hirap ng trabaho niya. Yun, mabigat, chemical, tapos stress. Na-stress din sa mga kasama niyang Koreano, pero patuloy pa rin siya nakikipaglaban. Kaya, yun, salamat kasi sinamahan nyo ako sa pagbiyahe ko rito. Actually, ano na to, 2:15 na ng hapon. Mahaba yung biyahe ko. Sobrang haba, sobrang masaya din. Nakakatulog sa bus. Pero walang kasing saya nung nakita ko na yung kaibigan ko. Mabait siya si Darrell David. Ito, nandun, papasok na ako sa pintong yon para sa
papasok sa kwarto niya. At gusto ko na rin magpahinga, kakain muna ako at muli salamat sa pagsama mo sa akin sa maghapon na to, sa vlog na to, sa pagmi-meet ko sa kaibigan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, paki-subscribe po yung YouTube channel ko, Josh Amorin. Maraming